Ano ang tinitingnan mo? Tuwing daraan ng binibini, tinititigan mo siya. Baka gusto mo ang binibini? Isa ka lang alila na pinulot ng binibini. Hindi ka magugustuhan ng binibini. Tama iyan! Ang binibini ay gusto ang mga bayani tulad ni Chen Feng, ang 6 na beses na kampyon. Ano ang silbi ng pagiging 6 na beses na kampyon? Wala pa rin itong mababago. Hoy, gusto mong manakit? Halika, tingnan. Dinala ni Kuya ang kanyang Black Tiger. Kuya, Wow! Kaya pala ito ang kuliglig na inalagaan ni Kuya. Ibang-iba ang itsura ng Black Tiger na ito sa ibang mga kuliglig. ang Black Tiger na ito ay hindi pa ang pinakamalakas na kuliglig na inalagaan ni Kuya. Ang pinakamalakas ay ang Black Dragon na hindi pa ipinapakita kaninuman. Kuya, inihahanda mo ba ito para sa Chongzhou Kampyonato? Hindi ko inaasahan na si Kuya ay napakababa at may talento. Mukhang sa taong ito, ang Zhongzhou Championship ay tiyak na mapupunta sa pamilya Zhao. Kapag nanalo ako sa Zhongzhou Championship, papayag si Qin Xue na pakasalan ako. Sa oras na iyon, magiging amo na ako ninyo. Paano naman mananalo ng kampyonato ang isang pangit na kuliglig? Amo, wala ka lang namang ginagawa kundi maglinis ng garapon ng kuliglig. Ano ang alam mo sa magagaling na kuliglig? Ang lakas ng loob mo para sabihin na pangit ang kuliglig ko. Tama, Amo! Ang Black Tiger ni nakakatandang kapatid ay maliksi at malakas ang tilaok. Maliwanag na ito ay isang kuliglig na nasa pinakamataas na antas. Pero ikaw natalunan. Sinasabi mong pangit talagang hindi mo alam ang lugar mo. Ang Black Tiger na ito ay talaga namang matatag ang pangangatawan at malakas ang tilaok. Pero wala itong diwa ng pakikipaglaban, maganda lang sa paningin, pero walang silbi. Umigil ka. Paano mo nasabing maganda lang sa paningin, pero walang silbi ang Black Tiger ko? Kung ganoon, bakit hindi ka maglabas ng kuliglig na may diwa ng pakikipaglaban? Wala ka, di ba? Nakakatandang kapatid, wala lang siyang ginagawa kundi magpunas ng garapon, hindi man lang marunong mag-alaga ng kuliglig. Paano siya magkakaroon ng mas magaling na kuliglig kaysa sa Black Tiger? Hindi natin dapat sayangin ang oras sa kanya. Ano sa tingin nyo? Ang kuliglig ko, si Babay, ay puno ng diwa ng pakikipaglaban nito, ang hari ng mga kuliglig sa mundo. Daang beses na mas malakas kaysa sa Black Tiger mo. Amo, paano mo nasabi na ang isang mahinang kuliglig na ito ay daan-daang beses na mas malakas kaysa sa aking Black Tiger? Sinasayang mo lang ang oras ko. Wang Angguo, hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ang pinag-uusapan ko ay diwa ng pakikipaglaban. Pagdating sa diwa ng pakikipaglaban, ang aking babae ay daan-daang beses na mas malakas kaysa sa iyong Black Tiger. Anong silbi ng malakas na diwa ng pakikipaglaban? Ang iyong kuliglig ay ilang antas na mas mababa kaysa sa Black Tiger ni Kuya. Kahit na mayroon itong lahat ng diwa ng pakikipaglaban sa mundo, talo pa rin ito kapag pumasok sa ring. Kuya, tigilan mo na ang pagsayang ng oras sa talunan na ito. Malapit nang dumating ang pinuno ng pamilya para ipahayag kung sino ang sasali sa Zhongzhou Cricket Competition ngayong taon. Bilisan natin at umalis na! Ang kuliglig na ito, tulad ng ilang tao, mukha lang nakakatakot. Wala itong diwa ng pakikipaglaban, gwapo lang pero walang silbi. Amo, kung ganoon ka kagusto na mamatay, huwag mo akong sisihin. Ngayon, dapat kang turuan ng leksyon. Kayong lahat, bigyan siya ng magandang pambubugbog. Tigil. Wang Angguo, inaapi mo na naman si Amo, kasama ang iyong mga tauhan. Gusto mo bang sabihin ko sa tatay ko? Qin Xue, huwag kang magkamali. Siya ang unang nagsimula. Binibini, itong talunang si Amu, ang sadyang tinawag na mahina ang Black Tiger ni Kuya. Kaya kami, galit na galit. Amo, sinabi mo ba talaga iyon? Ano pa ba ang isang kuliglig na walang diwa ng pakikipaglaban kung hindi mahina? Nangahas ka pang sabihin iyan. Dahil sinabi mong mahina ang Black Tiger ni Kuya, bakit hindi kayo maglaban ng inyong mga kuliglig? Iyon ang mag-aayos nito. Wala akong tutol. Wala rin akong tutol. Mabuti. Kung ganoon, maglaban na tayo. Amo, gusto mo bang magpaka-expert sa harap ni Qin Xue? Hintayin mo lang mamatay ang kuliglig mo sa panga ng Black Tiger ko. Babay, atake! Ito. Paano nangyari ito?
Ang Black Tiger ko ay tumakas sa laban. Anong nangyayari? Ang Black Tiger ni Kuya ay isa sa nangungunang 5 kuliglig ng pamilya Zhao. Bakit ito umatras nang hindi lumalaban? Baka naman, gaya ng sinabi ni Amu, ang diwa ng laban ng Black Tiger ay hindi tugma sa kuliglig ni Amu? Ang kuliglig ni Amu ay mas maliit kaysa sa Black Tiger, pero natakot pa rin ito sa kanya. Ang ganitong sitwasyon ay nakita ko lang kay Chen Feng, ang 6 na beses na kampeon. Baka naman, Tandaan mo ito. Ang diwa ng laban ang susi sa pagkapanalo. Ang laki at lakas ay pangalawa lamang. Nagutos ang pinuno ng pamilya, lahat ng miyembro ng pamilya Zhao magtipon sa pangunahing bulwagan para sa isang pulong. Sa lahat, mga alagad ng pamilya Zhao, malapit nang magsimula ang taunang paligsahan ng kuliglig ng Zhongzhou. Napagpasyahan ng aming pamilya Zhao na sina Angguo at Qing Shui ang sasali. Ngunit kailangan pa namin ng isa pang tao para punan ang kwota. Ang dahilan ng pagkakatipon ko sa inyo ngayon ay para sa bagay na ito. Kung may tiwala kayo sa inyong kuliglig, maaari kayong magboluntaryo. Tito, handa akong maging ikatlong kalahok sa paligsahang ito. Si Zhao Long ay nagboluntaryo na. Mayroon pa bang iba sa inyo na gustong magboluntaryo? O maaari rin kayong magrekomenda ng iba? Dahil wala nang ibang nagboluntaryo, ang ikatlong kalahok. oo, tama. Inirerekomenda ko si Amu na makipagkumpetensya sa amin. Qing Shui, itong si Amu. Narinig ko na tagalinis lang siya ng mga garapon sa likod bahay. Hindi man lang siya marunong mag-alaga ng kuliglig. Kung papayagan mo siyang sumali sa kompetisyon, hindi ba't parang sinisira mo na ang ating kapalaran? Tama, ang resulta ng Zhongzhou competition ay may kinalaman sa kinabukasan ng ating pamilya Zhao. Ang pagpapahintulot sa isang mangmang na alipin na makipagkumpetensya ay katawa-tawa. Tatay, nakita ko mismo ngayon na ginamit ni Amu ang kanyang kuliglig para talunin ang itim na tigre ni nakatatandang kapatid na nagpatalo nito sa takot. Kaya kung papayagan natin siyang makipagkumpetensya, tiyak naman nanalo tayo. Amu, totoo ba ang sinabi ni Qing Shui? Oo, ang Black Tiger ni Wang Angguo ay walang fighting spirit. Hindi ito dapat banggitin. Amu, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kabuluhan tungkol sa fighting spirit dito. Swerte mo lang. Nagkataon lang na may sakit ang Black Tiger ko, kaya ka nanalo. Kung hindi, paano mo ako matatalo sa gamit ang payat mong kuliglig? Wang Angguo, natalo ka. Simple lang. Anong mahirap aminin? Qing Shui, bakit lagi mong pinapanigan si Amu? Tila ba, gusto kita ng sobra? Wala itong kinalaman sa pagkagusto o hindi. Ang pinahahalagahan ko sa puso ko ay ang kinabukasan ng pamilya Zhao. Tito, sa tingin ko si Qing Shui ay nalinlang ni Amu kaya siya umaalma para sa kanya. Dapat natin siyang arestuhin. Kung hindi ay magdadala siya ng kapahamakan sa pamilya Zhao. Tama, bilisan niyo at arestuhin siya. Arestuhin siya. Arestuhin siya. Tama na. Dahil ganito ang sitwasyon, bakit hindi nating hayaan sina Amu at Zhao Long na maglaban sa kuliglig? Kung sino ang manalo, siya ang magiging ikatlong kalahok sa kompetisyon. Ano sa tingin mo? Magaling. Kung ganoon, maghanda na para sa laban. Amu, napakaliit ng kuliglig mo. Huwag kang umiyak kapag nakagat ito ng Shanjun ko at namatay. Ang Shanjun mo ay medyo mas malakas kaysa sa Black Tiger ni Wang Angguo, pero mapapatay pa rin ito sa isang kagat ng aking babaay. Tingnan ko kung gaano ka matapang magsalita kapag natalo ka mamaya. Tapusin mo na. Tapusin mo. Ito, ano ba ang nangyayari? Imposible! Napagkagat hanggang patay ang Shanjun ko sa isang kagat. Hindi ako naniniwala, paano nakagat hanggang patay ng kuliglig ni Amu na pangit ang itsura ang Shanjun ni Zhao Long sa isang kagat. Ang babae ni Amu at Shanjun ni Zhao Long ay sobrang layo sa lakas, pero natalo pa rin si Zhao Long. Ang tanging makakagawa nito ay si Chen Feng, ang 6 na beses na kampeon. Baka naman. Tay, maaari mo na bang ipahayag na si Amu ang ikatlong kalahok sa paligsahan ng Zhongzhou? Oo. Ipinapahayag ko na ang ikatlong kalahok sa paligsahan ng Zhongzhou ay Ang pamilya Zhao ay hindi makakasali sa paligsahan ng Zhongzhou. Patriarch Zhao, ayos lang kayo. Ewan ko. Zhou Shucheng. Ano ang ginagawa mo sa aming lugar ng pamilya Zhao? Zhou Shucheng, hindi ka welcome dito, umalis ka na.
huwag kang magmadali. Ngayon, nandito ako para bigyan ng pamilya Zhao ng malaking regalo. Iharap na. Ikaw, Patriarch Zhou, hindi ba sobra naman na magpadala ng kabaong sa liwanag ng araw? Sobra? Ano kung sobra ako, Zhao Qingshan? Sasabihin ko sa iyo, ngayon hindi lang ako nandito para magbigay sa inyo ng kabaong, kundi kukunin ko rin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Zhao. Zhou Shucheng, ano ba talaga ang gusto mo? Alam naman ng lahat, isang pwesto lang para sa paligsahan ng Zhongzhou. Maraming pamilya ng kuliglig sa ating silangang probinsya. Bakit ibinigay ng gobernador ang pwesto na ito sa pamilya Zhao? Hindi ko ito tatanggapin. Kaya ngayon, lalaban ako sa iyo hanggang kamatayan. Kung matalo ako, ibibigay ko ang lahat ng pag-aari ng pamilya Zhou. Pero kung matalo ka, ang bawat isa sa pamilya Zhao. Kasama ang anak mo, lahat sila ay magiging akin, Zhou Shucheng. Matanda, handa ka bang tanggapin ang hamon? Guro, tinatanggap namin. Ang pamilya Zunyo ay napakamayabang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalakas ang pamilya Zhou. Angguo, huwag mong hayaang bulagin ka ng galit. Ang gusto niya ay ang pwesto sa kompetisyon ng Zhongzhou. Tayo. Kuya, hindi ito bagay na maiiwasan lang natin. Kahit ibigay natin ang pwesto sa pamilya Zhou, siguradong hahanap sila ng ibang dahilan para mangakit hanggang sa lipulin nila ang buong pamilya Zhao. Nagdesisyon ka na ba, matanda? Kung hindi ka matapang lumaban, ibigay mo na lang sa akin ang ari-arian ng pamilya Zhao at ang anak mo. Zhou Shucheng, ikaw. Lalaban kami. Lalaban ako sa pamilya Zhou nyo. Zhao Qingshan, nahulog ka na sa bitag. Ngayon, nasa akin na ang bantay na kuliglig ng pamilya Zhao na Golden Ox. Kapag natalo kayo sa pamilya Zhao, ako na ang magiging pinuno ng pamilya Zhao. Ikaw, sa unang round, ikaw ang lalaban. Sino sa inyo ang matapang lumaban sa akin sa unang round? Dongchen? Hindi ba siya ang libing ni na eksperto sa ranggo ng kompetisyon ng kuliglig ng Zhongzhou? Nabalitaan ko ang kuliglig niyang Black General ay minsang tinalo ng pribado ang ikatatlong ranggo na kuliglig na Heavenly Horse. Ang makaharap ng ganoong kalakas na kalaban sa simula pa lang, talagang nasa gulo ang pamilya Zhao. Patriarka Zhao, turno mo na. Guro, hayaan ninyo ako. Ang Black Dragon ko ay tiyak na matatalo ang Black General niya. Angguo, huwag kang magmadali. Nasa isip ko na ang tamang Zhao Qingshan, hindi ka ba nababaliw? Nagpapadala ka ng katulong na nagpupunas ng garapon para sumali sa unang round? Natatakot ka bang masyadong mabagal matalo ang pamilyang Diao mo? Mali agad ang napili simula pa lang. Natatakot ako na mabura na ang pamilyang Diao natin sa silangang prepektura mula ngayon. Ang ulo ng pamilya ay talagang sira na. Kahit ako nakikita na si Amu ay walang tunay na kakayahan, pero inilalagay mo pa siya. Sige, manood na lang tayo ng palabas. Guro, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Ang babay ni Amu ay talagang pangit ang itsura. Ang tanging dahilan kung bakit niya ako at si Jiaolong natalo ay puro swerte. Tiyak na hindi niya matatalo ang Black General. Tama na ang usapan. Qingxue, bilisan mo at kumbinsihin ng maayos ang iyong ama. Ito ay tungkol sa buhay at kamatayan ng pamilyang Diao natin. Dahil binili ng aking ama si Amu, naniniwala ako na tiyak na matatalo ni Amu si Dongchen. Guro, Tumigil ka sa pagsasalita. Amu, maghanda ka na para sa laban. Okay. Amu, kung matalo ka, palalabasin kita sa pamilyang Jiao. Zhao Qingshan. Zhao Qingshan, talagang patuloy kang gumagawa ng mga hangal na hakbang. Ngayon, imposibleng manalo ka. Bata, ang matalo sa Black General ng aking Dongchen ay swerte mo. Mamaya, panoorin mo ng mabuti kung paano kakagatin ng Black General ko ang kuliglig mo hanggang mamatay. Ang mga taong nagyabang sa akin ng kanilang mga libingan ay tinutubuan na ng damong ganito kataas. Alam mo, bilisan mo at simulan ang laban. Tigilan mo na ang walang kwentang satsat. Ibang klasing bata ka, ha? Mamaya ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Umalis ka sa daan. Ito ba ang itim na general ni Dongchen? Sa itsura nito, talagang karapat-dapat ito na maging kuliglig na tumalo sa pangatlo sa Zhongzhou. Itong itim na general, kahit sa pandaigdigang entablado, kabilang ito sa mga nangunguna. Tiyak na mananalo si Dongchen sa round na ito. Bata, hindi pa huli para umamin ka ng pagkatalo. Kung hindi, huwag kang magsisi mamaya. Magsisi? Sa tingin ko, ikaw ang magsisisi. Bata, baliw ka ba? Sa kuliglig mong walang kwenta,
Akala mo kaya mong talunin ang itim na general ko? Patriarka Zhao, hindi maganda ang paningin mo sa mga tao at ang iyong mga kuliglig ay sunod-sunod na lumalala. Mukhang wala akong pagpipilian, kundi ang kunin ang lahat ng pag-aari ng pamilya Zhao ngayon. Ang babae ni Amo ay hindi lamang maliit at payat, kundi pati ang kulay nito ay maputla at walang buhay. Mukhang walang buhay paano nito matatalo ang itim na general ni Dong Chen. Tiyak na mananalo si Dong Chen sa round na ito. Kung hindi, tatayo ako ng patiwarik at kakain ng tae. Guro, sinabi ko sa iyo na ang babae ni Amu ay hindi sapat, di ba? Pinayagan mo pa rin siyang lumaban. Ngayon, tapos na talagang matatalo tayo sa unang round na ito. Angguo, huwag magmadali. Bago lumabas ang resulta, posible ang lahat. Umupo ka na lang at panoorin ang laban ng payapa. Kagatin mo. Nanalo tayo. Ang itim na general ko ang nanalo. Sino ang nagsabing nanalo ang itim na general mo? Hoy, bata, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba nakikita ang kuliglig mo? Imposible. Imposible ito. Paano nangyari ito? Hindi ko akalain na mananalo talaga ang batang ito. Teka, tama ba ang nakita ko? Ang kuliglig ni Amu ay tinalo ang Black General ni Dong Chen? Hindi ka panipaniwala. 3 tapik lang ni Amu sa kanyang kuliglig at nabaliktad ang laban. Ang 3 tapik na ibinigay niya kay Babay ay maaaring isang immortal technique? Kung hindi, paano biglang napuno ng fighting spirit si Babay at tinalo ang Black General ni Dong Chen? Ang ginamit ni Amo kanina ay hindi immortal technique. Ito ang maalamat na 3 Hands of the Gods. 3 Hands of the Gods? Iyan ang natatanging kasanayan na tanging ang maalamat na 6 na beses na kampiyon na si Chen Feng ang makakagamit. Tama. Ang 3 Hands of the Gods ay hindi lamang nakapagpapasigla ng potensyal at fighting spirit ng kuliglig, kundi pinapayagan din ang isang kuliglig na nasa desperadong sitwasyon na lumaban muli. Hindi ko akalain na makikita ko ulit ang galaw na ito sa aking buhay. 3 Hands of the Gods, Chen Feng. Amo, maaari bang ikaw ay? Napalad akong makita si Chen Feng na gawin iyon minsan, kaya natutunan ko lang ito ng basta-basta. Ito ay isang maliit na trick lamang. Kung gusto mong manalo, dapat kang umasa sa sariling lakas ng kuliglig. Patriarch Zhou, ang aming pamilya Zhao, ang nanalo sa round na ito. Walang kwenta kang tanga. Gumastos ako ng 2 milyon para imbitahan ka rito at ganito mo ginagawa ang trabaho mo? Patriarch Zhou, ang pagka... Sino ka ba talaga? Ikaw, bahala na kung sino siya. Ang matalo ay talo. Pero sige, magpapanggap na lang ako na pinatalo kita sa round na ito. Pero sa susunod na 2 round, ipapaluhod ko ang pamilya Zhao mo at magmamakaawa. Para sa ikalawang round, ikaw na. Kayong lahat sa pamilya Zhao na marunong lumaban ng kuliglig, lumabas kayo. Nagmamadali ako, isa-isang round na lang tayo. Ang yabang mo. Sige, laban ka sa Black Dragon ko. Angguo, hindi simple ang taong ito. Kailangan mong mag-ingat. Master, huwag kang mag-alala. Nandito ang Black Dragon ko. Kahit gaano kalakas ang kuliglig ng kalaban, talo pa rin. Isang taong walang kahit isang garapon ng kuliglig ay magsasabing lalaban sa buong pamilya Zhao. Sa tingin ko talaga hindi mo alam kung gaano kataas ang langit o kung gaano kakapal ang lupa. Matagal na akong hindi nakakarinig ng ganyang pagsasalita sa akin. Karangalan mo ang matalo sa drop of blood ko. Kapag nakagat hanggang mamatay ang drop of blood mo ng Black Dragon ko, huwag kang iiyak. Siya na nga! Nasa gulo na si Angguo! Tatay, ano ba talaga ang pagkakakilanlan ng babaeng ito?
Bakit ka kinakabahan? Ching Shue, hindi mo ito alam. Ang pangalan ng babaeng ito ay Song Chunmei. Hindi lang siya bihasa sa isang malakas na uri ng qigong, kaya rin niyang gamitin ang qigong para palakasin ang bangis ng kuliglig at sa gayon ay talunin ang kanyang kalaban. May ganyan palang tao. Hindi lang iyon ang paggamit ng qigong para ilabas ang bangis ng kuliglig ay hindi pa nga ang pangunahing paraan niya. Ang pinakamagaling niya ay ang paggamit ng qigong para saktan ang kanyang mga kalaban at patayin ang kanilang mga kuliglig. Ang drop of blood mo ay hindi ganoon kagaling. Saglit lang, nasupil na ito ng Black Dragon ko. Sa tingin ko, mas mabuting maghintay ka na lang na umamin ng pagkatalo. Black Dragon, kagatin mo. Kagatin mo ng malakas para sa akin. Angguo, tiwala lang. Anong nangyayari, Black Dragon, kumilos ka? Lumaya ka agad. Sa galaw na ito, ihahatid ko ang iyong kuliglig at ikaw sa kabilang buhay. Ang aking Black Dragon. Wala kang kwenta. Ano bang ginagawa mo? Sino bang nagsabi sa iyo na lumapit at hampasin ang mesa ko? Baliw ka ba? Patay na ang Black Dragon ko. Patay na. Paano ako makikipag-compete ngayon? Gusto kong bayaran mo ng buhay mo ang Black Dragon ko. Tahimik. Kahit bigyan kita ng mas malakas na kuliglig, hindi ka pa rin mananalo. Kung hindi dahil kay Amu ngayon, patay ka na sana kanina pa. Ano ba talaga ang nangyayari? Paano nangyari ang ganitong bagay? May isang bihasang eksperto sa kabilang panig at mas malakas pa ang kanyang qigong kaysa sa akin. Ako, hindi ko siya kayang tapatan. Anong nangyayari? Paano sila nagkaroon ng ganyang bihasang eksperto? Pero huwag kang mag-alala, Patriarch Joe. Patay na ang kanyang kuliglig habang buhay pa ang drop of blood ko. Ayon sa mga patakaran, tayo ang nanalo sa round na ito. Patriarch Zhao, patay na ang kuliglig ng iyong panganay na alagad. Ayon sa mga patakaran, ang pamilyang Zhou natin ang nanalo sa round na ito. Tama? Iyan ang katotohanan. Sa round na ito, panalo ang pamilyang Zhou nyo. Pwede sanang manalo ang Black Dragon ko. Dahil lahat ito sa walang kwentang ito. Papatayin kita. Wang Angguo, uminahon ka. Ching Shue, sinasaktan mo ba ako? Ito talaga itong talo na pumatay sa aking itim na dragon at naging dahilan upang matalo ako sa laban, pero sinasaktan mo ako para sa kanya. Binibini, pakiusap huminahon ka. Itong talo na si Amu ang nagpatalo sa atin. Wang Angguo, kung hindi dahil kay Amu kanina, patay ka na sana matagal na. Wala ka pang pagkakataong tumayo dito at magsalita. Talo, huwag mong isipin na dahil lang gusto ka ni Ching Shue, pwede mong gawin ang gusto mo, makikita natin ito. Huwag kang maging kampante, Pamilya Zhao may isa pang round na natitira. Sa huling round na ito, tiyak na mananalo ang Pamilya Zhao namin. Ang pagkatalo ay pagkatalo. Bakit sisihin ang isang alipin? Sa halip na mag-aksaya ng oras ng ganito, mas mabuting mag-isip ka ng mabuti kung paano mananalo sa susunod na huling round. Para sa huling round na ito, si Ching Shue ang haharap at tiyak na mananalo ang Pamilya Zhao namin. Tigilan mo na ang walang kwentang paglaban. Hindi ko pa nga ginagamit ang aking huling alas. Ngayon, determinado akong sakupin ang Pamilya Zhao ninyo. At determinado rin akong makuha ka, Zhao Ching Shue. Kung ganoon, simulan na natin ang ikatlong round. Ikatlong round sino sa inyong Pamilya Zhou ang lalaban sa akin? Para sa ikatlong round, kailangan mong umakyat sa entablado, Ginoo. Hayaan mong makita ng lahat kung gaano ka kalakas. Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat kung ano ang isang tunay na master ng laban ng kuliglig. Ako ang makikipaglaban sa iyo sa round na ito. Sino itong taong ito?
Mukhang napakalakas niya. Hindi ko alam. Maaaring isa siyang nakatagong eksperto. Pero hindi naman siya mukhang matanda. Bakit parang pamilyar ang taong ito? Noong nakaraan, sa Zhongzhou Youth Cricket Competition, may lumitaw na isang pambihirang henyo. Tinalo niya ang mga henyo mula sa lahat ng pangunahing angkan at naging kampiyon. Siya ay walang iba kundi ang Zhongzhou Youth Champion Yang Xunan. Yang Xunan, inimbitahan mo talaga siya dito. Siya ang pinakamalaking dark horse ngayong taon at isa ring nangungunang contenders para sa Zhongzhou Cricket Competition. Zhou Shucheng, handa ka talagang gumastos para lang makuha ang aming pamilya Zhao. Tama, ginugol ko ang karamihan ng aking kayamanan para invite siya rito. Para lang sa ari-arian ng inyong pamilya Zhao. Bukod dito, kumpara sa titulong Zhongzhou Youth Champion, mas sikat pa ang kanyang ibang titulo. Siya ay disipulo ni Chen Feng, ang 6 na beses na kampiyon. Ano? Siya pala ang disipulo ni Chen Feng, ang 6 na beses na kampiyon. Ito, Kailan pa ako nagkaroon ng disipulo? Kahit na siya ay disipulo ni Chen Feng, ang 6 na beses na kampyon, ang aming pamilya Zhao ay hindi kailanman uurong sa laban. Dahil ikaw ang trump card ni Zhou Shucheng, ang aming pamilya Zhao ay maglalabas din ng aming trump card para laban. Ilabas na ang Cricket King ng Zhao, si Pixiu. Ang galing! Inilabas ng binibini ang Cricket King ng Zhao. Siguradong panalo tayo sa round na ito. Ang annual Cricket King ng Zhao ay laging kalahok sa world competition. Tiyak na matatalo si Yang Xunan sa round na ito. Ang pamilya Zhao mo ay talagang handang magsakripisyo. Para lang talunin ako, inilabas mo pa ang Cricket King ngayong taon. Patriarch Zhou, wala nang kailangang sabihin. Magsimula na tayo ng laban agad. Zhao Qingxue, iminumungkahi kong tingnan mo muna kung may cricket ba sa loob ng garapon. Huwag mong buksan mamaya at wala kang makita, tatawanan ka ng lahat. Anong ibig mong sabihin? Anong nangyayari? Paano nangyari ito? paano? Paano nawala si Pixiu ng bigla? Ano ang gagawin natin sa susunod na laban? Laban? Anong silbi ng laban ngayon? Sumuko na kayo maaga at baka mabuhay pa kayo. Qinghai, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Malinaw, pinapababa kita, ang tinatawag na patriarka ng pamilya Zhao, at gagawin ko ang sarili ko bilang bagong patriarka. Pangalawang kapatid, ano ba talaga ang gusto mo? Matandang tanga, hindi mo pa ba naintindihan? Si Patriarka Zhou ay inimbita namin para sumali sa kompetisyon at hawak din namin ang Pixiu. Ang layunin namin ay ibagsak ka. Mula ngayon, kami ng aking ama ang magdedesisyon sa pamilya Zhao. Kuya, at si Qingxue nasa akin na ngayon ang Pixiu. Umalis na kayo sa laban at mabibigyan ko pa kayo ng konting dignidad. Huwag hayaang mauwi sa pangit na gulo. Zhao Qinghai, palagi kitang iginagalang, pero hindi ko inakala na gagawa ka ng ganito kasamang bagay sa likod namin. Sasabihin ko sa iyo, imposible para sa amin ang umamin ng pagkatalo. Kunin ang Pixiu mula sa kanya. Zhao Qingxue, ikaw na ang may kasalanan ng lahat. Hindi. Hey, Guro, ayos ka lang ba? Sayang. Zhao Long, napakabuwisit at walang hiya mo. Zhao Qingxue, dinurog ko na ang Pixiu hanggang mamatay. Pinapayuhan kitang sumuko ng maayos para maiwan ko pa kayong buo ng iyong ama. Ikaw, Zhao Qingxue, wala ka ng kuliglig na lalaban sa akin. Ayon sa mga patakaran, pwedeng direktang hatulan namin na ang Sino nagsabi na walang natitira pang kuliglig ang pamilya Zhao para sa laban? bata. Hindi mo ba alam na ang kuliglig na nasa laban na ay hindi na pwedeng lumaban ulit? Tama, ang babae mo ay nasa laban na. May iba ka pa bang kuliglig? may iba ka pa bang kuliglig? Mayroon akong isa pang kuliglig dito na kayang lumaban. Gagamitin mo ang isang kuliglig na mamamatay na para labanan ang alagad ng 6 na beses na kampiyon? Sobra ka nang nagdedeliryo. Zhao Qingxue, payuhan kita na umamin ka na ng pagkatalo ng maayos. Sa isang kuliglig na mamamatay na, paano niya matatalo ang alagad ng 6 na beses na kampiyon? Qingxue, magtiwala ka sa akin, tiyak na mananalo ako.
naniniwala ako sa iyo. Patriarch Joe, mayroon na kaming kuliglig. Simulan na natin ang laban ngayon din. Talagang hindi ka susuko hanggat hindi ka sumusubok. Ginoong Yang, ipadama mo sa kanila ang kawalan ng pag-asa. Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat kung ano ang galing ng alagad ng 6 na beses na kampiyon. Ito pala isang American Giant kuliglig. At ito ay isang top grade. Ngayon talagang matatalo ang pamilya Zhao natin. Qingxue, ano ang gagawin natin ngayon? Napakalaki ng kuliglig ni Yang Shunan, ang kuliglig ni Amu ay walang kalaban-laban. Ito. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Maaaring malaki ang kanyang kuliglig, pero siguradong matatalo ko siya. Amu, tumigil ka na sa pagsasalita. Mas maganda kung mag-isip ka ng mabuti kung paano mananalo. Tama. Bilisan mo at mag-isip ng Ano? Kuya, nakita mo ba iyon? Oo, ang galing. Hindi ako makapaniwalang pinakain niya ng kaunting dugo ang namamatay ng kuliglig at natalo nito ang higanting kuliglig ni Yang Shunan. Baka ang dugong ginamit ni Amu ay ang dugo ng lamok na ginamit ni Chen Feng, ang 6 na beses na kampiyon. Dugo ng lamok? Baka ikaw ay... Tama, ang figurang ito, ang Divine Three Hands, ang dugo ng lamok. Siya ang maalamat na 6 na beses na kampiyon si Chen Feng. Ano? Si Chen Feng, ang 6 na beses na kampiyon. Ano? Siya pala si Chen Feng, ang 6 na beses na kampiyon. Tama, tama. Tiyak na hindi ako magkakamali. Tanging ang dugo ng lamok ni Chen Feng ang makapagbabalik ng buhay sa kuliglig at makadaragdag ng lakas nito. Imposible. Bakit narito si Chen Feng, ang 6 na beses na kampiyon? Kung ganoon, tapos na ganap na tapos. Patriarch Show. Natalo ka na. May sasabihin ka pa ba? Ang Kanzao, hayaan ko munang magyabang kayo. Ang ari-arian ng Angkanzao ay pansamantalang nasa inyo. Sa kalaunan, kukunin ko ito na may interes. Alis na! Ito. Kuya, Qingxue, patawarin mo kami. Kasalanan ko na bulag ako ng kasakiman, kaya ako nagawa ang masamang bagay na iyon. Tiyuhin, Ate Qingxue, patawarin mo kami alang-alang sa pamilya. Tiyuhin, hindi namin ito. Si Qin Tianming mula sa Zhongzhou ang nag-udyok sa amin na gawin ito. Magsalita, ang Qin Tianming ba na sinasabi mo ay ang chairman ng Samahang Cricket ng Zhongzhou? Tama, eksaktong si Qin Tianming, ang chairman ng Samahang Cricket ng Zhongzhou. Lumapit siya sa amin at sinabi na basta makipagtulungan kami sa pamilya Zhou at ipadala si Zhao Qingxue sa kanya para sa kanyang libangan kami na ang magiging taga-desisyon sa pamilya Zhou mula ngayon. Hayop. Qingxue, ang iyong ikalawang tiyuhin at nakababatang kapatid ay parehong alam na sila ay mali. Para sa kapakanan ng pamilya, patawarin mo kaming mag-ama. Hindi ako makapaniwala na si Qin Tianming bilang chairman ng asosasyon ng Zhongzhou ay gagawa ng ganyang maruming bagay. May tao ba? Kunin sina Zhao Long at Zhao Qinghai at ikulong. Opo, Pagkatapos ng kompetisyon sa Zhongzhou, ibigay sila sa pulis. tara na. Amu, naku Mr. Chen. Sa pagkakataong ito, utang namin sa iyo ang pagtulong sa aming pamilya Zhao. Hindi ko alam na ikaw pala si Mr. Chen Feng, ang 6 na beses na kampiyon dati. Humihingi ako ng paumanhin sa aking kabastusan kanina. Mr. Chen Feng, salamat sa pagtulong sa aming pamilya Zhao na malutas ang krisis na ito. May 50 milyong yuan sa card na ito. Pakiusap, tanggapin mo. Maliit na tulong lang, hindi na kailangang maging masyadong formal. Pero Patriarch Zhao, may isa pa akong pabor na hihilingin sa iyo. Mr. Chen, ikaw na ang bahala. Gusto kong sumali sa paligsahan, bumalik sa opisyal na arena. Mr. Chen, sa iyong katayuan, hindi ba madali para sa iyo na bumalik sa opisyal na arena? Bakit kailangan mong umasa sa aming pamilya Zhao? Tama Mr. Chen. 6 na beses kang kampiyon. Mayroon ba talagang pumipigil sa iyo na bumalik? Tama ang hula mo.
Mayroon talagang sumusubok na pigilan ako may gustong pumatay sa akin. Lahat ng ito ay nagsimula 3 taon na ang nakalipas. Iho, bakit napakatigas ng ulo mo at hindi ka nagsisisi? Hanggat masunurin mong ibibigay ang babae ng guro, maaaring magkunwari si Mr. Kuroda na walang nangyari. Bukod pa rito, maaari kanyang garantiyahan ng isang buhay ng kayamanan at kasaganaan. Hindi ba iyan perpekto? Chin Tianming, pinagtaksilan mo ang aming sekta, pinatay mo ang guro, at gusto mo pang ibigay ang minanang kuliglig ng sekta sa mga Hapon. Hindi ka ba natatakot sa karmikong kabayaran? Kabayaran? Mula ngayon, kami ni Mr. Kuroda ang magdidikta sa mundo ng kuliglig ng Daxia. Sino ang maglalakas na bigyan ako ng kabayaran? Para sa iyo, kung gusto mong mabuhay, mas mabuti pang masunurin mong ibigay ang babay ng guro. Kahit patayin mo ako, hinding-hindi ko ibibigay ang babae sa iyo. Iho, dahil napakawalang utang na loob mo at ayaw mong pahalagahan ang kabutihan, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Nang magising ako, nasa ilalim na ako ng isang bangin. Mamaya, pumasok ako sa lungsod at sinundo ako ni Ching Xue para manatili sa pamilya Zhao. 3 taon na akong nandito. Ngunit sa kabutihang palad, nasa akin pa rin ang babae. Kaya Patriarch Zhao, Ching Xue sa pagkakataong ito para man ito sa Walang kwentang tanga. Binigyan kita ng 3 malalakas na lalaki at hindi mo man lang magawang talunin ang maliit na pamilyang Zhao. Ano ba silbi mo? Chairman Chin, hindi talaga ito kasalanan ko. Noong una, sobrang lamang namin sa pamilyang Zhao. Pero sino ba ang mag-aakala? Si Chen Feng, ang 6 na beses na kampyon na nawawala ng 3 taon na sa pamilyang Zhao pala siya. Bukod pa, mayroon siyang napakalakas na kuliglig na tinatawag na babae. Talagang hindi na namin siya matalo pagkatapos. Ano? Ibig mong sabihin si Chen Feng, ang 6 na beses na kampyon, ay nasa pamilyang Zhao? Oo. Tumayo ka. Sabihin mo sa akin ang buong kwento, mula simula hanggang dulo. Noon lang, sila. Kawili-wili. Talagang kawili-wili. Akala ko nahulog siya at namatay mula sa ganoong kataas na bangin. Pero sino ang mag-aakalang buhay pa siya? Mahal kong sir, sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang makatakas mula sa aking mga kamay. Halika rito. Umalis ka. Kung hindi mo ito magawa muli, mag-ingat ka. Pupulbusin kita. Hindi ko inakala na may ganitong kwento sa likod ng iyong pagkawala. Sobrang hirap para sa iyo. Nakaraan na yon. Ngayon, ang tanging iniisip ko ay ang paghihiganti. Huwag kang mag-alala sa iyong lakas. Tiyak na mananalo ka sa kampeyonato ng Zhongzhou Tournament. Kapag dumating ang oras, hahanapin mo si Chin Tianming at ipaghihiganti ang iyong guro. Oh wow, hindi ba ito ang galing ng pagkakataon? Zhou Shucheng, ano ang sinusubukan mong gawin? Anong sinusubukan kong gawin? Hahaha, syempre, nandito ako para lumpuhin kayong dalawa. Kunin sila. Tigil! Anong ginagawa mo? Ayos ka lang ba? Chen Feng, ngayon, lulumpuhin ko ang mga kamay mo. Tingnan natin kung paano ka sasali sa Zhongzhou Cricket Tournament. Tara na. Xue, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pero ang mga kamay niya, kailangan nating dalhin siya sa ospital agad. Bilisan. Tara na. Doktor, ano ang sitwasyon? Ang pangkalahatang kondisyon ng pasyente ay hindi malaking problema, pero ang mga kamay niya ay malubhang nasugatan at hindi gagaling sa maikling panahon. Salamat, Doktor. Okay. Tatay, ang dahilan kung bakit 6 na beses ng kampiyon si Chen Feng ay dahil sa galing ng kanyang mga kamay. Ngayong nasugatan ang mga kamay niya, paano siya makakasali sa Zhongzhou Cricket Tournament? Ching Xue, huwag ka munang mag-alala. Pumasok muna tayo at tingnan siya. Okay? Ching Xue, Tio Zhao nandito kayo. Chen Feng, pasensya na. Ako ang dahilan kung bakit nasaktan ang mga kamay mo. Ching Xue, hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Alam ko nang darating sila para sa akin.
pero hindi ko inasahan na magiging ganun sila kasama. Chen Feng, sabi ng doktor hindi agad gagaling ang mga kamay mo. Paano kung sumuko ka na sa Zhongzhou Cricket Tournament? Ako, Ang isang maginoo ay maaaring maghintay ng 10 taon para makapaghiganti. Tama si tatay. Xing Shui, desisyon ko na. Ikaw ang pumalit sa akin sa torneo? Hindi ko kaya. Wala akong alam sa mga cricket fighting skills mo. Gusto mo akong pumalit sa torneo? Hindi, talagang hindi ko kaya. Sa cricket fighting, bahagi lang ang skills. Ang pinakamahalaga ay ang fighting spirit ng kuliglig. Kapag nagsimula na ang torneo, nandito lang ako sa tabi mo. Huwag kang mag-alala na matalo. Ito. Dahil sinabi ni Chen Feng, Qing Shui, pumayag ka na sa kanya. Naniniwala ako na tiyak na magiging kampiyon ka ng Zhongzhou Cricket Tournament. Sige, pumayag ako, Chen Feng. Wow, ito ba ang venue ng Zhongzhou Cricket Tournament? Ang laki. Ang Zhongzhou ang nangunguna sa 5 rehiyon at itong torneo ay isang national level event, kaya natural na hindi maliit ang sukat. Gayunpaman, kumpara sa World Cricket Tournament, malayo pa rin. Sa tingin mo ba may pagkakataon na kung sumali sa World Cricket Tournament? Siyempre mayroon. Basta manalo tayo sa kampyonato ng Zhongzhou Cricket Tournament, ang sumali sa World Tournament ay magiging madali lang. Manalo sa kampeonato ng Zhongzhou Tournament. Kuya, huwag kang mag-alala. Kasama natin si Chen Feng. Tiyak na mananalo tayo. Mananalo? Kayong mga taga-Dongzhou. Ang yabang ninyo. Ang pamilya Li mula sa Sizhou, ang pamilya Son mula sa Nanzhou, ang pamilya Guo mula sa Beizhou, lahat ng pinakamalakas na pamilya ng kuliglig mula sa 3 ibang rehiyong ito ay narito. Jiao Qingshui, narinig ko na si Chen Feng, ang 6 na beses na kampiyon na nawawala sa loob ng 3 taon, ay lumitaw sa inyong pamilya Jiao. Pero kalaunan ay napilayan siya ng isang tao. Ito bang guwapong lalaki sa wheelchair ang siya? Ikaw. Ang 6 na beses na kampiyon na ito ay hindi mukhang kahanga-hanga. Gayunpaman, pinapasamba niya ang binibini ng pamilya Zhao ng kusang loob, baka naman sobrang galing siya sa kama. Noong araw, si Sun Chenglin ay isang dakilang bayani sa Nanzhou. Sino ang mag-aakalang ang kanyang apo ay isa lang pala asong tumatahol? Gusto mong mamatay? Huwag kumilos ng padalos-dalos. Huwag kalimutan ang sinabi sa atin ni Jizhou. Kalimutan na lang, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Tama na, tigilan nyo na ang pagtago. Nung dumating kayong 3, nagsimula na kayong mangutya at manlait sa amin, na parang ako ang target. Kung hindi ako nagkakamali, si Zhou Shucheng ang nagsabi sa inyo na gawin ito, tama ba? Anong sinasabi mo? Hindi namin maintindihan. Oo, wala kaming ideya kung ano ang sinasabi mo. Hindi maintindihan? Ang pagpapanggap na walang alam ay hindi makakatulong. Ganito na lang magpupusta ako sa inyo. Si Qing Shui ang lalaban-laban sa inyong 3 at sa inyong 3 kuliglig ng mag-isa. Kung matalo kayo, aalis kayo sa paligsahang ito ng kuliglig ng... Kung matatalo ako, papatayin ko ang sarili ko sa lugar. Baliw ba si Chen Feng? Makikipaglaban sa mga pamilya ng kuliglig mula sa 3 malalaking rehiyon? Nang mag-isa? Paano siya mananalo? Tama, bukod dito, hindi siya makakalaban ng mag-isa. Kailangan niyang umasa kay Jiao Qingshui. Walang paraan na mananalo sila ngayon. Umupo na lang tayo at manood. Tiyak na matatalo si Chen Feng. Hindi ako sang-ayon. Chen Feng, masyadong padalos-dalos ang ginagawa mo. Oo, ang makipaglaban sa isang tao ay sapat na mahirap, pero ang makipaglaban sa 3 ang tsansa mong manalo ay halos wala. Kahit ikaw ang 6 na beses na kampiyon, hindi mo ito magagawa. Huwag kang mag-alala, walang magiging mali. Kaya, ano ang masasabi mo? Tatanggapin mo ba ang taya o hindi? Kahit si Chen Feng ang 6 na beses na kampiyon, hindi niya magamit ang kanyang mga kamay ngayon, ang kanyang lakas ay lubhang nabawasan. Kahit mahusay ang kanyang mga kuliglig, hindi makakapanalo si Jiao Qingshui laban sa amin. Tama, bukod dito, sinabi ni Mr. Zhou na kung matatalo natin si Chen Feng, tayo ang magiging namamahala sa pamilya Zhao ng Dongzhou mula ngayon. Sige, maglaban tayo. Makipagsapalaran, baka mapalago natin ang maliit na pakinabang. Mabuti, pumapayag kaming makipaglaban sa iyo. Magaling. Sige, simulan na natin. Chen Feng, turn mo na.
Ito ba ang cricket ng maalamat na 6 na beses na kampiyon? Wala namang espesyal. Sila ay parang araw at gabi hindi talaga mapantayan. Eksakto. Bilang 6 na beses na kampiyon, gumagamit ka ng ganyang pangit na cricket. Nakuha mo rin ba ang titulo mo sa pamamagitan ng pagkuha? O sige na, pilay na siya at ginagago mo pa ang cricket niya. Pinapabayaan mo ba siyang mabuhay? Ang tatlong ito sobra na sila. Hindi ko na kaya. Tuturuan ko sila ng leksyon. Kuya, huwag kang padalos-dalos. Ang gusto lang nila ay mag-provoke sa atin para gumawa tayo ng hindi matino. Xingxue, tumutok ka sa laban. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa lahat. Si Chen Feng ba talaga ang nagpapakompete kay Zhao Qingxue para sa kanya? Paano siya mananalo? Tama. Hindi naman niya pinalaki ang cricket. Napakahirap mag-coordinate at gamitin iyon. At saka, ang liit ng cricket na ito. Tiyak na hindi ito katapat ni Li Dunlin at ang dalawa pa. Chen Feng, ang tapang mo talaga. Pinapakompete mo si Zhao Qingxue gamit ang cricket mo ngayon, mahihirapan kang hindi matalo. Sinong mag-aakala na ang maalamat na 6 na beses na kampiyon ay matatalo sa amin balang araw? Huwag kang masyadong kampante. Hindi pa malinaw kung sino ang mananalo, mag-uusap tayo pagkatapos ng laban. Ayaw pa ring umamin ng pagkatalo kahit na talo ka na. Ang lihim na gamot ng pamilya Guo, ang mga damong karayom ng pamilya Sun, ang nakakaakit na insenso ng pamilya Li. Ang laban ay nagsimula pa lang, at bawat pamilya ay gumagamit na ng kanilang mga pamana na teknik. Gusto lang nilang gawing ganap na desperado si Chen Feng. Kahit na si Chen Feng ay 6 na beses na kampiyon, hindi gumagalaw ang kanyang mga kamay. At ang kanyang kuliglig ay napakahina, talagang matatalo siya sa round na ito. Mukhang masasaksihan natin ang katapusan ng isang alamat ngayon. Chen Feng, tiyak na mamamatay ka sa aming tatlo ngayon. Dugong tigre, Voltadong Leopardo. Mabangis na oso. atake. Chen Feng, bilisan mo at mag-isip ng paraan. Kung hindi, talagang matatalo tayo. Chen Feng, tumigil ka sa pagiging kalmado. Kung matalo tayo, mamamatay ka. Huwag kang mag-alala, may sarili akong paraan. Babay, atakihin ang ibabang bahagi, mga mahalagang bahagi ni Xuehu. Paano nangyari iyon? Ngayon, atakihin si Mang Xiong, at pati na rin ang ulo, at binti ni Kanbao. Paano nangyari ito? Paano napapautos ni Chen Feng ang kuliglig na lumaban? Tama, parang nauunawaan ng kuliglig na iyon ang sinasabi ni Chen Feng, umaatake ito ng eksakto sa tinuturo niya. Maaari bang marunong makipag-usap si Chen Feng sa mga kuliglig? Makipag-usap sa mga insekto? Mayroon bang tunay na tao na marunong makipag-usap sa mga insekto? Siyempre meron. Noong unang panahon, si Zhang Tianbei, ang hari ng kuliglig ng Daksha, ay hindi lang nakapagpaintindi sa mga kuliglig ng kanyang mga salita, kundi napapasunod din niya ang mga ito ayon sa kanyang utos. Sa kasamaang palad, makalipas ang 3 taon, siya ay nawala ng walang dahilan. Sa kasalukuyan, ang tanging tao sa mundong ito na nakakapagpaintindi sa mga kuliglig ng kanyang mga salita ay ang alagad na tinanggap niya sa ilalim ng kanyang pagsasanay. Maaari bang ikaw ang alagad na tinanggap ni Zhang Tianbei? Ang nanalo at natalo ay napagpasyahan na. Ayon sa taya, kayong tatlo ay dapat umalis sa paligsahan. May problema ba doon? Hindi pwede. Kung aalis kami sa paligsahan ngayon, tiyak na hindi kami pakakawalan ni Qin Tianming. Anong taya? Hindi ako pumayag na makipagpustahan sa iyo. Tama, ito ay laban lamang, hindi binibilang ang taya. Hindi ito binibilang. Tama, hindi ito binibilang. Sino ang mag-aakala na ang mga inapo ng mga pamilya ng kuliglig ay magiging walang hiya? Kayo talaga ay pinapahiya ang inyong mga ama at lolo. Ano naman kung kami ay walang hiya? Inaasahan ko na kayo ay kikilos ng walang hiya. Pero wala akong pakialam, dahil ang taong nasa likod ninyo ay darating na. Tigilan mo ang walang kabuluhang usapan dito. Ang aming likod. Batang kapatid, talaga Chairman Chin, Mr. Joe, sa wakas andito na kayo. Kanina lang, ginulo ni Chen Feng ang kaayusan ng venue, dapat mo siyang parusahan ng mahigpit. duwag ka.
Hindi ka man lang maglakas loob na aminin ang isang taya. Tigilan mo na ang pagpapahiya sa akin dito. Lumabas ka. Anong tinatamad kayo? Hilahin ninyo ang tatlong ito pababa. Hindi iyon ang nangyari, Chairman Chin. Nakababatang kapatid, matagal na tayong hindi nagkita. Nakatatandang kapatid, mukhang maganda ang kalagayan mo. Ganon ka pa rin ka-brutal. Nakababatang kapatid, mukhang galit ka pa rin sa akin dahil pinatay ko siguro at kinuha ang kuliglig na taotiye ng sekta. Bakit ganoon ka katigas ang ulo tungkol dito? Nakababatang kapatid, basta ibigay mo sa akin ngayon ang babae ni Guro, kakalimutan ko na ang lahat. Bukod pa riyan, hihilingin ko kay Mr. Kuroda na italaga ka bilang Vice Chairman ng Jongjo Cricket Association. Mula ngayon, ikaw at ako, magkapatid, ang magpapasya sa lahat ng bagay sa Jongjo. Hindi ba perpekto iyon? Bah, Chin Tianming, tigilan mo ang pagdadaldal ng walang kwenta dito. Sasabihin ko sa iyo ngayon ay lilinisin ko ang sect at ipapadala ka, walang utang na loob, sa kabilang buhay upang humingi ng tawad kay Master? Nakababatang kapatid, pareho ka pa rin hindi ka susuko hanggat hindi ka na sa bingit ng kapahamakan. Well, kapag wala ka na, wala na akong alalahanin mula ngayon. Ngayon, magdesisyon tayo ng buhay at kamatayan sa isang laban, maaaring ikaw ang mamatay o ako ang mapahamak. Tigilan mo na ang daldal, simulan na natin agad. Hoy, nakababatang kapatid, huwag kang magmadali. Ipakita ko sa iyo ang isang bagay siguradong magugulat ka. May tao ba? Dalhin ninyo ang tao dito. Guro. Chin Tianming, tinuruan ka ng guro ng mga kasanayan at inalagaan ka. Sapat na hindi mo man lang ginantihan ang kabutihan niya. Paano mo siya ginaganyan? Tao ka ba? Bunso, hindi mo ako masisisi dito. Kung may dapat sisihin, itong matandang ito. Siya man o ang kanyang mga kuliglig ay hindi nakinig sa akin. Kaya wala akong magawa kundi kontrolin sila sa pamamagitan ng gamot. Minsang sinabi ng guro, kung mas mataas ang antas ng isang kuliglig, mas mataas din ang moral na katangiang dapat taglayin ng may-ari upang maging karapat-dapat dito. Isang traidor tulad mo ang taong nagtataksil sa kanyang sekta at iniiwan ang moralidad para sa kita. Paano ka pakikinggan ng tao, Ti? Chen Feng, tumahimik ka. Ako dapat ang sumali sa World Cricket Tournament noon. Ngunit sinabi ng matandang ito na ako ay di pa husto ang pag-iisip kaya ikaw ang naging 6 na beses na kampyon. Nauna akong sumali sa sekta kaysa sa iyo at ako ang palaging pinakamasipag. Dahil lang sinabi ng matandang ito na di pa husto ang pag-iisip ko, binubura ba niyon ang lahat ng aking pagsisikap? Kaya hindi ko ito tinatanggap. Ngayon, papanoorin ko ang matandang ito ng mabuti. Ipapakita ko sa kanya kung paano mamamatay ng malungkot sa aking mga kamay ang batang alagad na minsan niyang pinahahalagahan. Chin Tianming, hindi ako makapaniwalang matigas pa rin ang ulo mo at walang pagsisisi. Chen Feng, tama na ang daldal. Ngayon, ang mga kalaban mo ay ako at ang taotye ng guro. Kung manalo ka, gagawin ko ang anumang gusto mo sa buhay ko. Kung matalo ka, pupunitin kita ngayon. Kung ganoon, simulan na. Ngayon, ipaghihiganti ko ang Qing Shui, narinig ko ba ng tama? May kuliglig pala na napakalakas ng huni. Sabi sa libro ng insekto, ang mga kuliglig na may mataas na huni ay may malakas na diwa ng labanan at malaking lakas sa pakikipaglaban. Sila ang mga hari ng mga kuliglig at walang ordinaryong kuliglig ang makakatumbas sa kanila. Ano ang gagawin natin? Malakas si Babay, pero kumpara kay Taoti, malayo pa rin. Dahil pumayag na si Chen Feng sa laban, siguradong may sarili siyang estratiya. Manood muna tayo. Kapatid, may pagkakataon ka pang magsisi ngayon. Kapag nagsimula na ang laban, hindi mo na ito maaaring bawiin. Chen Feng, binibigyan ka ni Mr. Chin ng pagkakataon, kunin mo na. Huwag mong hintayin na wala ka ng pagkakataon. talo ka. Ang lakas ng daldal mo dito. Nakakahiya ka. Ikaw, Chin Tianming, bilisan mo at simulan ang laban. Ngayon, ililigtas ko siguro gamit ang aking sariling mga kamay. Mabuti! Ngayon, gagamitin ko ang taot. Ang babae ni Chen Feng ay pinipigilan ng Tao Ti mula pa sa simula ito ay isang masamang simula. Tama! Bukod pa rito, ang kalaban ay ang nakakataas na kasamahan ni Chen Feng. Ang kanilang lakas ay dapat na magkalapit na tatakot ako na matatalo si Chen Feng
sa lalong madaling panahon. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi matatalo si Chen Feng, nagtatago lang siya ng kanyang lakas. Anong masamang simula? Huwag magsalita ng kalokohan kung hindi mo naiintindihan. Mabuti. Chen Feng, hindi matatalo ng babae ang Tauti? Hindi mo ba gagamitin ang iyong mga kakayahan ngayon? Huwag magmadali, hindi pa oras. Bunso, ito ba ang babay na pinahahalagahan ng master? Sa tingin ko, wala itong espesyal. Ito ay kinakagat ng Tao Tie at paulit-ulit na umaatras. Sa tingin ko, hindi magtatagal bago kainin ng Taoti ang babay. Chen Feng, bilisan mo at aminin mo ang pagkatalo. Si Mr. Chin ay mapagbigay, hindi bababa sa iiwan kanya ng buong katawan. Huwag kang maghintay hanggang wala nang natira sa iyo. Ang iyong master ay hindi man lang sinubukan na hikayatin akong sumuko. Anong karapatan mo, asong ito, na tumahol dito? Ikaw, Sige, bunso, papapanoorin kita ngayon, panoorin mo kung paano ang iyong babaay ay nakagat hanggang mamatay ng Taoti. Anong nangyayari dito? May sumabog na tunog ng plauta. At ngayon sobrang sakit ng ulo ko. Ang musika ng plauta ni Qin Tianming ay hindi lang nagagalit ang sarili niyang kuliglig, kundi nakakaapekto rin sa mga tao sa paligid. Hanggat ginagamit niya ang trick na ito, may 90% siyang tsansa na manalo sa laban. Sa pagkakataong ito, tiyak na matatalo si Chen Feng kay Qin Tianming. Kagatin siya hanggang mamatay. Chen Feng, malapit nang matalo si babae Dali. Mag-isip ka ng paraan. ano pa ba ang magagawa niya? Ang maghintay ng kamatayan ay ang tanging opsyon niya. Chen Feng, panoorin mo lang habang kinakagat ng Taotye ni Ginoong Chin ang babae mo ng paisa-isang kagat hanggang mamatay. Kapatid, mamaya isa sa alang-alang ko ang ating nakaraan bilang magkakapatid sa pag-aaral. Kahit matalo ka, iiwan kitang buo ang katawan. Qin Tianming, bakit sa tingin mo matatalo ako? Kapatid, alam ng lahat na mananalo ako, bakit matigas ka pa rin at ayaw umamin. Ang babae mo ay kasalukuyang sinusupil ng aking Taoti ng malupit. Bukod dito, hindi ka man lang makagalaw ng mga kamay. Ano ang gagamitin mo para matalo ako? Alam mo ba kung bakit tinawag na babay ang babay? Anong ibig mong sabihin? Sabi sa libro ng insekto, ang kuliglig na 8 paa ay iba sa ordinaryong insekto, ay isang pambihirang insekto sa pinakamataas na antas. At saka, sino ang nagsabi sa iyo na nasugatan ang mga kamay ko? Paano ito nangyari? Paano natalo si Taoti? Imposible. Chen Feng, paano biglang gumaling ang kamay mo? Ano pa ba? Siyempre, niloko kita. Akala mo ba hindi ko alam na inutusan mo si Zhou Shucheng na paputukan ng tao ang kamay ko? Kaya, ito lahat ay bahagi ng plano mo? Pinaya mo ang mga inapo ng pamilya Guo, Sun at Li na makipagkompetensya sa akin. Alam mong lubos na hindi sila makakapantay sa akin. Pero pinadala mo pa rin sila para lang subukan kung nasaktan ang kamay ko. Dinala mo rin siguro dito para sa kadahilan ng iyan, di ba? Aaminin ko, magaling ka talaga sa pagplano. Pero kahit gaano ka pa kalkulado, hindi mo inasahan na magpipigil ako hanggang ngayon para gumalaw. Kumbaga, dapat pa kitang pasalamatan dahil nalaman kong buhay pa siguro. Ngayon, Qin Tianming, natalo ka. Ano pa ang masasabi mo? Mr. Qin, ano ang gagawin natin ngayon? Ano pa ba ang magagawa natin? Takbo, gusto mo bang maghintay ng kamatayan? Guro, okay ka lang? Batang kapatid, sapat kang walang awa. Magkita tayo sa World Cricket Tournament. Hindi na malaking issue ang kondisyon ng pasyente. Kailangan lang niyang magpahinga at gumaling. Salamat, Doktor. Master, mas maganda na ba ang pakiramdam mo? Chen Feng, salamat sa iyo at nailigtas ako.
Hindi ko inaasahan na noong una, gusto ko lang patatagin ang karakter ni Qin Tianming, pero sa halip, itinulak siya nito sa lubos na pagkabulok. Master, huwag kang mag-alala. Siguradong ako na mismo ang mag-aalis kay Qin Tianming at lilinisin ang sekta para sa iyo. Tiyak na tumakas na si Qin Tianming sa Japan. Ang tanging pagkakataon natin para mahuli siya ay sa World Cricket Tournament. Master, nanalo ako kamakailan ng Zhongzhou Championship para sa pamilya Zhao. Tiyak na makakasali ako sa World Cricket Tournament. Huwag kang mag-alala. Chen Feng, natatakot ako na hindi gaanong madali ang pagsali sa World Cricket Tournament. Patriarch Zhao, ano ang ibig mong sabihin? Ang pangunahing sangay lamang ng pamilya Zhao ang karapat-dapat na sumali sa World Cricket Tournament. Ang pamilya Zhao ng East State ay isang collateral branch lamang ng pangunahing pamilya Zhao. Wala tayong kwalipikasyon na sumali sa tournament. Kahit na nanalo ako sa Zhongzhou Championship, hindi pa rin sapat? Kahit na nanalo ka sa championship, hindi pa rin sapat. Maliban kung Ano? Maliban kung matalo mo ang patriarch ng pangunahing sangay ng pamilya Zhao at makuha ang kanyang pagkilala, saka ka lang magiging karapat-dapat na sumali sa World Cricket Tournament. Tila kay Hanga, kayong dalawang walang kwenta. Isang Chen Feng lang. Pinahiya na kayo. At sinira pa ninyo ang plano kong kontrolin ang mundo ng cricket sa Daxia. Mr. Kuroda, hindi talaga namin kasalanan ito. Napakalakas ni Chen Feng. Hindi talaga namin siya kayang tapatan. Mr. Kuroda, totoong kasalanan ko ito. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, talagang matatalo ko si Chen Feng. Hindi na kailangan. Ubus na ang pasensya ko sa inyo. Ngayon, pumunta kayo sa ilalim ng lupa at magsisi. Mr. Kuroda, huwag. Hindi. Mr. Kuroda, pakiusap huwag. Mr. Kuroda. Ikaw, kunin mo ito at puntahan ang patriarka ng angkan ng Zhao sa Zhongzhou. Tiyak na pupunta rin si Chen Feng at ang iba sa Zhongzhou upang makipagkita sa angkan ng Zhao para lang makilahok sa World Cricket Tournament. Tandaan, gawin ng lahat para mapasakamay natin ang angkan ng Zhao sa Zhongzhou. Oh, Patriarka Zhao, basta handa kang magtrabaho para kay Mr. Kuroda, ang 100 million sa card na ito ay magiging iyo. Ang angkan kong Zhao ay hindi gagawa ng anumang magtatraidor sa interes ng bansa. Pakiusap, umalis ka. Huwag magmadali, Patriarka Zhao. Hindi ko pa inilalabas ang pinakamalaking bargaining chip ko. Tuka na bakal, balbas na itim, likod na pula. Ito ang maalamat na bihirang mga kuliglig. Patriarka Zhao, maaari na ba tayong mag-usap? Uwa. tulad ng inaasahan, ito ang pangunahing sangay ng pamilyang Zhao, napakaganda ng looban. Sige, tigil na ang pagtingin. Pumasok na tayo agad. Tara na. Ano ang pakay nyo rito? Ako si Zhao Qingxue, mula sa sangay ng East State. Nais kong makipagkita sa patriarka. Pakisabi na lang po. May mga dapat asikasuhin ng patriarka ngayon at hindi tatanggap ng kahit sino. Umalis na kayo. Ginoo, may napakahalaga kaming dapat talakayin sa patriarka. Pakisabi na lang po sa kanya. Sinabi ko na, hindi tatanggap ang patriarka. Hindi ba kayo nakakaintindi? Umalis na kayo. Qingxue, okay ka lang ba? Ginoo, talagang may mahalaga kaming dapat talakayin sa patriarka. Pakiusap, gawan nyo kami ng eksepsyon. Matapang kayong magtagal dito? Kung hindi kayo aalis, gagawa kami ng aksyon. Dali, i-report nyo sa patriarka. Napakahalaga ng bagay na ito at malalagay sa panganib ang kaligtasan ng mundo ng kuliglig ng Daxia. Isang taong tulad mo ay nangangahas magsalita tungkol sa kaligtasan ng mundo ng kuliglig ng Daxia. Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Ngayon, dapat kang turuan ng leksyon. Tigil! Ginoo, bakit kayo narito? Nandito ang mga tao mula sa sangay, ganito ba ang pagtrato nyo sa kanila? Mayroon pa ba kayong dignidad ng pangunahing sangay ng pamilyang Zhao? Qingxue, narinig ko na nanalo ang pamilyang Zhao ng East State sa Zhongzhou Championship. Hindi ko inaasahan na pupunta kayo rito bago pa kami makapagpadala ng mga regalong pambati sa East State. Weng Xuan, may mahalaga talaga kaming bagay. Pakiusap, tulungan niyo kami. Qingxue, huwag kang mag-alala. Isasama kita. Hindi na kailangan tumingin, nandito na si tatay. Tatay, ito si Zhao Qingxue mula sa sangay ng Zhao sa East State.
May mahahalagang bagay siyang dapat pag-usapan sa iyo. Si Zhao Qingxue mula sa East State ay nagbibigay galang sa patriarka. Patriarka, sa pagkakataong ito ay narito ako upang... May tao ba? Palayasin sina Zhao Qingxue at Chen Feng mula rito. Tatay, ano ang ibig mong sabihin? May mahahalagang bagay silang sasabihin sa iyo. Kuya, hindi mo pa ba nakikita? Gusto lang nilang gamitin ang pagkapanalo nila sa Zhongzhou Championship para makipag-ayos sa ating tatay. Paano nangahas ang isang tao mula sa sangay na makipag-ayos sa pangunahing sangay ng ating pamilya Zhao? Ang lakas ng loob mo. Patriarka, may hihilingin talaga kami. Ngunit tiyak na hindi ito para makipag-ayos. Sa ngayon, si Saburo Kuroda mula sa Japan ay sinusubukang kontrolin ang mundo ng cricket ng Daxia. At si Chen Feng lang, nakasama ko ang makakatalo sa kanya. Kaya gusto ko na si Chen Feng ang kumatawan sa ating pamilya Zhao sa World Cricket Tournament. Zhao Qingxue, ang lakas ng loob mo. Gusto mong payagan ka ng tatay ko na lumahok sa World Cricket Tournament at sinasabi mo pa na hindi ito pakikipag-ayos. Tatay, nanalo sina Zhao Qingxue at ang iba pa sa Zhongzhou Championship. Bukod pa, ang mga cricket na inalagaan natin ngayong taon ay hindi talaga sapat. Ang pagpayag sa kanila na lumahok sa World Cricket Tournament ay hindi naman masamang ideya. Tumahimik ka. Wala kang kwenta. Papanig ka pa sa mga tagalabas. Wala pang nangyaring president na isang sangay ang lumahok sa World Tournament. Hindi ngayon at hindi rin sa hinaharap. Ano pang hinihintay mo? Palayasin ang dalawang ito. Sandali lang, Patriarka Zhao. Sa palagay ko, ang pagpapalaya sa tingin ko, pagtataboy sa amin ay isang dahilan lamang. Ang tunay mong balak ay sumama kay Saburo Kuroda, hindi ba? Ano? Ang pangunahing sangay ng pamilya Zhao ay nagtatrabaho para kay Saburo Kuroda? Ano? Tatay, sumama ka talaga sa mga Hapon. Nagsasalita ka ng walang kabuluhan. Ang tatay ko ay galit na galit sa mga Hapon. Bukod pa, matagal nang malalim ang away ng Hapon at Daxia. Paano kami makakasama sa mga Hapon? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kung patuloy mo akong sinisiraan, mag-ingat ka at babaliin ko ang mga binti mo. Patriarch Zhao, ang pag-iwas ay hindi maitatago ang katotohanan. Dumating kami dito para sa mahahalagang usapin, ngunit hindi mo man lang tinanong kung bakit kami pumunta bago mo kami pinalayas. Iyan ay kahina-hinala na. Bukod pa, patungkol sa World Tournament, maaari mo na lang tumanggi, ngunit sa halip ay direkta mo kaming pinalayas. Maliwanag mula dito na sumama ka na sa mga Hapon. Gusto mong mamatay, hindi ba? Tao. Tama. Sumama ako kay Saburo Kuroda ng Japan. Tatay, paano mo ito nagawa? Wen Chuan, sa harap ng interes ng pamilya, kaya kong bitawan ang anumang hangganan. Chen Feng, hindi ka welcome dito. Pakiusap, umalis ka na. Kung ganoon, ano kaya ito? Patriarch Zhao, magkaroon tayo ng laban sa kuliglig. Kung manalo ako, ibibigay mo ang posisyon ng Patriarch ng pamilya Zhao kay Qingxue. Kung manalo ka, ano ang sasabihin mo? Nangangahas ka bang tanggapin ang hamon? Kuya, tingnan mo ito. Ito ang sangay na gusto mong suportahan. Zhao Qingxue, bilang taga-sangay, nangangahas ka talagang mangarap na palitan ang aking tatay bilang patriarka ng pamilya Zhao. Ayon sa alituntunin ng pamilya Zhao, ito ay isang gawa ng pagtataksil at erehiya. Kuya Wen-an, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ayaw ko lang makuha ng mga Hapon ang mundo ng kuliglig ng Daxia. Chen Feng, magsalita ka na. Tigilan mo na ang pagpapalala ng labanan. Patriarka Zhao, sa tingin ko ang gawain na ibinigay sa iyo ng mga Hapon ay ang kitilin ng aking buhay, hindi ba? Patriarka Zhao, ang aming mga kailangan ay napakasimple. Kailangan mo lang pigilan sina Chen Feng at Zhao Qingxue na sumali sa pandaigdigang paligsahan ng kuliglig at kitilin ang ulo ni Chen Feng. Hanggat natupad ng Patriarka Zhao ang dalawang ito, kapag si Ginoong Kuroda ang pumalit sa mundo ng kuliglig ng Daxia, tiyak na gagantimpalaan ang pamilya Zhao. Ngunit, kung hindi mo mapatay si Chen Feng, natatakot ako na mawawala ang pamilya Zhao sa Daxia. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay kay Chen Feng ay patuloy na mamumuhay ng payapa ang aking pamilya Zhao. Chen Feng. Chen Feng, kahit na ang pangunahing sangay ng pamilya Zhao ay hindi nag-alaga ng anumang mahuhusay na kuliglig ngayong taon. Pero ang mga kuliglig ng patriarka ay palaging napakalakas. Kailangan mong mag-ingat. Qingxue, huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong manalo sa laban na ito, sabay tayong pupunta sa paligsahan ng kuliglig. Patriarka Zhao, pakiusap. Ito ay isang kuliglig na may pulang likod mula sa Japan. Zhao Qingxue, hindi ko inaasahan na ikaw, bilang isang taga-sangay na kadugo, ay may ganyan kalawak na kaalaman.
Tama yan. Ito ang pinakamataas na uri ng kuliglig na may pulang likod na ibinigay ni Miss Nakamori sa tatay ko. Ang Japanese na kuliglig na may pulang likod ay likas na malupit at agresibo. Kapag nakatagpo ito ng kalaban, hindi ito titigil hanggang makagat ang kalaban, hanggang mamatay. Kailangan mong mag-ingat. Ang kuliglig na ito ay mukhang puno ng bangis. Mukhang ito ay magiging isang matinding laban. Di-10 na to asal. Chen Feng, simulan na ba natin ang laban ngayon? Mayroon ka bang tutol? Ito. Mahusay. Nanalo tayo. Chen Feng, pinasasalamatan ko ang iyong pagsuko. Paano nangyari ito? Chen Feng, nasa akin ang buhay mo. Tao, Patriarka, kung gusto mong saktan si Chen Feng, kailangan mo munang tapakan ang aking katawan. Paano ka nangahas, isang miyembro ng sangay, na makialam sa desisyon ng pangunahing pamilya, umalis ka na rito? Ching Shue. Lahat kayo, umatras. Ayos ka lang ba? Ano? Balak mong magrebelde sa harap mismo ni Ama? Ama, sinabi lang ni na Chen Feng ang mga salitang iyon tungkol sa taya para pigilan ng mga Hapones na makialam sa mundo ng kuliglig ng Daxia. Pakiusap, pakawalan na sila. ang taya ay taya kung sino ang matalo ay dapat tumanggap ng kahihinatnan, Anhoma. Ito ay isang patakaran na umiiral na mula pa noong sinaunang panahon. At saka, ang aking pamilyang Zhao ay hindi tatanggap ng sinumang magtataksil kahit na sarili kong anak, walang eksepsyon. Hindi mo ba ako narinig? Hulihin sila. Sandali lang. Hindi pa natalo si babae, bumangon na naman ito. Kalokohan. Kinagat na ito hanggang mamatay, paano ito mabubuhay muli? Ito. Dahil hindi ito patay, itutuloy na lang natin ang laban. Gusto kong talunin siya ng may katiyakan. Bitawan, babay atakihin ang ibabang bahagi nito. Kagatin ang ulo, pagkatapos, kagatin ang mga binti. Paano nangyari ito? Ang kuliglig ni Chen Feng ay malinaw na nakagat hanggang mamatay, paano ito nakabangon? Ang kanyang babae ay talagang sobrang kaintindi sa kalikasan ng tao. Muling pinasigla nito ang kanyang espiritu ng pakikipaglaban para lamang iligtas ang kanyang amo. Mahusay, nanalo tayo. Ang babae mo ay talagang kahanga-hanga, binago nito ang takbo ng pagkatalo muli. Tatay, nakita mo na rin ang lakas ng kuliglig ni Chen Feng. Ang pagpayag sa kanila na sumali sa pandaigdigang paligsahan ng kuliglig ay tiyak na magiging maayos. Patriarka Zhao, ngayon natalo ka. Ayon sa ating taya, ang posisyon ng patriarka ng pamilya Zhao ay ngayon ay kay Qing Shue. Nonsense ang sinasabi mo. Kanina, ikaw ang gumawa ng taya sa tatay ko ng unilateral, hindi kailanman pumayag ang tatay ko. Ano ang ginagawa ninyo dyan? Palabasin sila. Bilisan. Sandali, Patriarka Zhao. Sinusubukan mo bang bawiin ang iyong salita? Kanina, gusto mo talagang kitlin ang buhay ko. Kung hindi mo mapatay si Chen Feng, natatakot ako na mawawala ang pamilya Zhao mula sa Daxia. Hindi, ang pamilya Zhao ay hindi dapat masira sa aking mga kamay. Chen Feng, pero may isa akong kondisyon. Patriarch Zhao, sabihin mo lang, hanggat kaya ko, Chen Feng, gagawin ko ang aking tungkulin ng walang pag-aatubili. Gusto kong tiyakin mo na ang aming pamilya Zhao ay hindi kailanman aapiin ng mga Hapon. Kung matitiyak mo ito, ang posisyon ng Patriarch ay kay Zhao Qing Shue. Tatay, huwag kang padalos-dalos. Kung papatayin natin silang lahat ngayon at ibibigay kay Miss Nakamori, ang ating pamilya Zhao ay mananatiling pamilya Zhao ng Zhongzhou. Ang talo ay talo. Ang pamilya Zhao, kailangan pa rin nating tuparin ang ating salita. Chen Feng, kung hindi mo kayang protektahan ang pamilya Zhao, sa tingin ko mas mabuti pang huwag mong hamunin si Mr. Kuroda. Sige, Patriarch Zhao, ipinapangako ko sa iyo. Bago ko talunin si Saburo Kuroda, sisiguraduhin kong ligtas at maayos ang pamilya Zhao. Kung ganoon, simula ngayon, ang patriarch ng pangunahing sangay ng pamilya Zhao ay si Zhao Qing Shue. Chen Feng. Magbigay pugay sa patriarch. Magbigay pugay sa patriarch. Qing Shue,
dahil kinikilala ka nila bilang patriarch. Dapat mong tanggapin ito. Simula ngayon, ikaw na ang patriarch ng pamilya Zhao. Mabigat ang responsibilidad na nasa iyong balikat. Hindi mahalaga kung mabigat ang responsibilidad. Anyway, hihingi ako ng tulong mo sa hinaharap. Sige, makikinig ako sa iyo. Pero sunod, Talagang karapat-dapat sa maalamat na Red-backed Cricket King, ang lakas ng labanan nito ay talagang pambihira. Kasama ng bagong gamot na ito na aking binuo, Chen Feng, maghintay ka lang na matalo. Mr. Kuroda, natalo si Zhao Hongwei. Alam ko, ang pamilya Zhao ay isang kasangkapan lamang para maantala si Chen Feng. Buti na lang, pinalaki ko rin ang Red-backed Cricket King. Susunod, sa World Cricket Tournament, puputulin ko ang cricket ni Chen Feng. Mr. Kuroda, si Pu Changming, ang master ng cricket mula sa Timog Vietnam, ay dumating sa mansyon ng iyong amo at naghihintay sa iyo. Alam ko, kapag kontrolado ko na ang mundo ng cricket sa Silangang Asya, ang mga matatandang iyon mula sa World Cricket Association ay papatayin ko lahat maaga o huli. Chen Feng, sinabi sa akin ni Nakamorimi dati na si Saburo Kuroda ay nag-alaga ng Red-backed Cricket King. Dapat kang mag-ingat kapag nakipagpaligsahan ka sa kanya sa pagkakataong ito. Gayun din, kahit na dati kang 6 na beses na kampiyon, ang mga manlalaro sa World Cricket Tournament sa nakaraang 3 taon ay napakalakas. Ikaw ang magiging target ng lahat ng atake, dapat mong harapin ito ng mahinahon. sige, salamat sa paalala. Ito ba ang venue ng World Cricket Tournament? Talagang napakaganda. Siyempre, ito ang World Cricket Tournament at lahat ng kalahok dito ay mga kampyon sa cricket tournament mula sa buong mundo. Narinig ko na ang mga kalahok ng Daxia ngayong taon ay may kaugnayan kay Chen Feng, ang dating 6 na beses na kampiyon. Simula nang mawala si Chen Feng 3 taon na ang nakalipas, ang kampyonato ng World Cricket Tournament ay laging napupunta sa ibang mga bansa. Sana manalo ang mga kalahok ng Daxia. Sa pagkakataong ito, hoy, tingnan mo doon. Hindi ba yon si Piao Guochang, ang kampiyon mula sa Timog Vietnam, at si Pete, ang kampiyon mula sa Europa at Amerika? Ang dalawang ito ang mga paborito para sa kampyonato. Sa mga taon mula nang misteryosong mawala si Chen Feng, pareho silang gustong manalo ng kampyonato ng World Cricket Tournament. Sayang na ang Hapon na si Nakamorimi ang hawak ang dominanteng posisyon ng kampiyon sa lahat ng oras na ito. Hoy, tingnan mo, si Nakamorimi, ang kasalukuyang kampiyon ng World Tournament, nandito rin. Ang 3 world champion na ito ay dumating na. Kailan kaya darating ang mga kalahok ng Daxia? Ang kampiyon ng cricket ng Daxia, si Chen Feng, ay dumating na. Talagang hindi ko inaasahan. Si Chen Feng, ang 6 na beses na magkasunod na kampiyon na naglaho ng 3 taon, ay talagang lumitaw sa venue ng paligsahan. Talagang malaking balita ito. Walang nakakaalam kung ano ang ginagawa ni Chen Feng sa mga taon ng kanyang mahiwagang pagkawala. Kaya pa ba niyang maging kampyon ng paligsahan ng kuliglig? Sa tingin ko, mahirap. Tingnan mo si Nakamorimi at ang dalawa pa halos pareho ang lakas nila noon kay Chen Feng. Kung gusto niyang manalo, malamang kailangan niyang dumaan sa mahirap na laban. Isang matandang fossil lang siya na hindi na makasabay sa panahon. Akala niya kaya niya kaming talunin? Mangarap ka, tama iyan. Ngayon, hindi na siya ang tinatawag na 6 na beses na kampeon. Ngayon, ipapakita ko sa kanya ang kahulugan ng ang mga bagong alon ng Ilog Yangtze ay nagtutulak sa mga lumang alon pasulong. Miss Nakamorimi, handa ka bang makipagtulungan sa amin upang talunin si Chen Feng, ang dating 6 na beses na kampiyon? Mr. Chen Feng, masyadong mababa ang tingin sa iyo ng dalawang ito. Gusto pa nilang makipagtulungan sa akin para harapin ka. Hindi ka ba sasagot sa kanila? Miss Nakamorimi, walang silbi ang paghahasik ng gulo. Kahit na mayabang ang dalawang ito, hindi bababa sa sila ay kumikilos ng lantad at deretsahan. Pero ang iyong pananalita na puno ng pambabastos ay talagang nakakainis. At saka, may isa silang maling sinabi. Ano ang mali nilang sinabi? Ang kampyon ng pandaigdigang paligsahan ng kuliglig. Mayabang! Isang taong nawala sa loob ng 3 taon ay nangangahas na magsalita sa amin ng ganito.
Chen Feng, tigilan mo na ang pagtrato sa sarili mo bilang dating 6 na beses na kampyon. Ang World Cricket Tournament ay wala ng lugar para sa iyo ngayon. Chen Feng, huwag mong isipin na dahil lang natalo mo ang pamilya Zhao ng Zhongzhou, maaari kang magmayabang sa harap namin. Wala sila sa paningin namin. Tama, si Chen Feng ay umaasa lang sa kanyang dating kakayahan para mang-api ng mga taong hindi sapat ang lakas. Mr. Chen Feng, mukhang medyo masama ang sitwasyon mo ngayon. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi na kailangan. Kami mula sa Daxia ay hindi tumatanggap ng tulong mula sa mga Hapon. Bukod pa rito, dahil labis ninyo akong hinahamak, ganito na lang, magpusta tayo. Para sa susunod na laban, lalaban ako sa inyong dalawa ng mag-isa gamit ang isang kuliglig o pati si Miss Nakamori Mi kung gusto ninyo. Oh, hindi ba kayo dalawa ang maingay na nag-uusap kanina? Bakit kayo tahimik na yung nabanggit ang laban? Baka natatakot kayo? Dahil gusto ninyong mapahiya, gagawin namin ang gusto ninyo. Tama, pumayag kami ni Pete na makipagkompetensiya sa iyo, pero may isa kaming kondisyon. Sabihin mo na. Kung matalo ka, dapat kang umalis sa... Chen Feng, huwag kang pumayag sa kanila. Ano? Natatakot ka ba dahil narinig mong kailangan mong umalis sa mundo ng cricket? Kung ganoon, umuwi ka na. Huwag kang magpahiya dito. Tamiya! Bilang dating 6 na beses na kampeon, kung wala ka man lang ganitong tapang, mas mabuti pang umuwi ka na. Pwede kong tanggapin ang mga kondisyon mo, pero paano kung matalo ka? Kung matalo kami, aalis din kami sa World Cricket Tournament at hindi na muling tatapak sa mundo ng cricket. Chen Feng, ang ganitong laban ay patas para sa ating dalawa. Depende na lang kung may tapang ka. Sige, pumapayag ako sa iyo. Pero gusto ko kayong tatlo ay sabay-sabay na makipaglaban sa akin. Miss Nakamori Mi, ano sa tingin mo? Chen Feng, huwag kang padalos-dalos. Pare-pareho silang world champions. Mula sa kani-kanilang bansa, hindi sila katulad ni Li Donglin. Hindi ka mananalo sa ganito. Ching Xue, huwag kang mag-alala. Sigurado akong kaya kong talunin silang tatlo. Miss Nakamori Mi, handa ka bang sumama sa kanila? Ang pagtalo kay Chen Feng dito ay makakabawas ng maraming problema kay Mr. Kuroda. 3 laban sa isa tayo, ang may kalamangan. Dahil si Mr. Chen Feng na mismo ang nagsalita, natural na hindi ako maaaring tumanggi. Kaya kami 3 ang makikipaglaban. Mahusay. Chen Feng, ngayon ay ipapakita namin sa iyo kung gaano kami kalakas. Si Chen Feng na ito ay talagang matapang sa kanyang pambihirang kakayahan, naglakas loob siyang hamunin ang 3 pinakamahusay na manlalaro sa mundo ng mag-isa. Si Chen Feng ay dating 6 na beses na kampiyon. Ngunit sa loob ng 3 taon ng kanyang misteryosong pagkawala, hindi mabilang na mga talento sa kuliglig ang natalo ng 3 ito. Malamang na hindi mag-iiba si Chen Feng ngayon. Chen Feng, bakit hindi mo nalang pag-isipan muli? Ang makipaglaban sa 3 ng mag-isa ay talagang napakadelikado. Ching Xue, huwag kang mag-alala. Ang 3 ito ay hindi ang aking tunay na target. Ang aking tunay na target ay ang mga tao sa likod nila. Ito ang Tai Chi, ang hari ng kuliglig ng Timog Vietnam na ipinagkaloob ng hari ng Timog Vietnam kay Piao Guochang. Ang tingin pa lang dito ay nagpapalakas ng loob ng mga tao. Oh, ito ang higanteng hari ng kuliglig ni Pete na Zeus at mayroon din ang pulang likod na kuliglig na Yokozuna na tumulong kay Nakamori Mi na manalo ng 3 World Championship. Huwag kang magpaloko sa Yokozuna ni Nakamori. Mi ito ang pinakamaliit sa 3 kuliglig. Chen Feng, turno mo na. Chen Feng, napakapangit na kuliglig. Sigurado ka bang gagamitin mo iyan para makipagpaligsahan sa amin? Akala ko napakalakas ng kuliglig mo, pero naging pinakamasama sa pinakamasama. Mr. Chen Feng, bakit naaalala ko na sa loob ng 6 na taong pagiging world champion mo, ang mga kuliglig na ginamit mo ay pawang mga pinakamahusay? Paano ka napunta sa paggamit ng napakapangit na kuliglig na yon? Kung wala ka talagang mas magandang kuliglig na gagamitin, hindi ako tututol na pahiramin ka ng isa para makipagpaligsahan sa amin. Talagang magagaling kayong 3 sa mundo ng kuliglig sa inyong mga bansa. Ngunit ang inyong pagkaunawa sa kaluluwa ng labanan ng kuliglig ay limitado pa rin sa kalidad ng mga kuliglig. Sa katunayan, ang pinakamataas na antas ng labanan ng kuliglig ay hindi tungkol sa kalidad ng kuliglig,
kundi sa diwa ng pakikipaglaban nito. Katawa-tawa. Mula pa noong unang panahon, ang mga kuliglig na may magandang kalidad lamang ang makakamit ng magagandang resulta. Ito ay kasunduan sa industriya. Nakakahiya na minsan kang naging 6 na beses na kampeon, pero nakalimutan mo pa ito. Kuya, tigilan na ang sa kanya. Simulan na ang laban. Pagsisisihan niya lubos ang pasangat sa amin. Ang kuliglig ni Chen Feng ay talagang malakas kayang tumagal laban sa 3 kuliglig. Hoy, ito palang simula. Sa bandang huli, tiyak na hindi tatagal ang babay ni Chen Feng. Kahit ang tao ay hindi kayang labanan ang 4 na kamay gamit ang 2 kamao, lalo pa ang isang kuliglig. Hoy, tingnan mo doon. Chen Feng, mas mabuting sumuko ka na agad. Kung magpapatuloy ito, ang iyong kuliglig ay kakagatin hanggang mamatay. Ang pagsuko ngayon ay makakapigil sa pagkatalo at maililigtas ang buhay ng iyong kuliglig. Ginoong Chen Feng, kailangan mong mag-isip ng mabuti. Kung aamin ka ng pagkatalo ngayon, ibig sabihin ay tuluyan kang aalis sa mundo ng kuliglig. Chen Feng, huwag kang mag-panic. Tiyak na makakahanap ka ng paraan upang malutas ito. Kayo 3 sinasabing nanalo na kayo samantalang kalahati pa lang ng laban? Hindi ba kayo masyadong mayabang? Idilat ninyo ng mabuti ang inyong mga mata at panoorin ninyo kung paano ko babaliktarin ang talo. Si Chen Feng na babae ay pumatay sa Tai Chi at Zeus ng sunod-sunod. Ang galing nun. Ito ba ang lakas ng isang 6 na beses na kampeon? Nakakatakot talaga. Tama, ano ba ang pinakain ni Chen Feng sa kuliglig na ito? Bakit biglang tumaas ang lakas ng babae? Oo nga. Paano nangyari ito? Paano natalo ng babae niya ang Tai Chi ko bigla? Imposible ito. Talagang imposible. Tiyak na may mali sa pinakain niya sa babae kanina. May problema. Kayo lang pala ang mahina. Ngayon, sinisisi nyo ang iba sa pagkatalo? Ang ginamit ko lang para sa babae ay ang pinakasimpleng katas ng dahon ng lotus. Katas lang ng dahon ng lotus? Katas nga ng dahon ng lotus. Hindi namin inakala na ang mga kuliglig na pinalaki namin gamit ang lihim na teknik ay matatalo ng isang simpleng bote ng katas ng dahon ng lotus. Chen Feng, natalo kami. Mahusay. Sandali, hindi pa kayo natalo at hindi pa ako natatalo ni Chen Feng. Chen Feng, kaming 3 ay lumaban sa iyo ng sabay. Kung hindi pa ako natalo, hindi rin sila. May pagtutol ka ba? Siyempre wala, dahil sa lalong madaling panahon, matatalo ka rin sa akin kasama nila. Chen Feng, hindi ka sigurado dyan. Baka ikaw ang matalo. Chen Feng, kung ikaw lang ang pumili kay Pete at ako bilang mga kalaban mo kanina, nanalo ka na sana. Ngayon, ang iyong babae ay paulit-ulit na umaatras. Natatakot ako na malapit ka ng matalo kay Miss Nakamori Mi. Chen Feng, nakatakda kang matalo sa amin ngayon at pagkatapos ay umalis sa mundo ng kulig magpakailanman. Chen Feng, talaga bang matatalo tayo? Huwag kang mag-alala, hindi pa ito ang kritikal na sandali. May pagkakataon pa tayong manalo. Tinalo ng babae ang Tai Chi at Zeus ng sunod-sunod kanina. Nauubos na ang stamina nito. Ang paggamit muli ng katas ng dahon ng lotus ay tiyak na hindi gagana.
Ginoong Chen Feng, hayaan mong paalalahanan kita. Sa bawat oras na kumakain ang Yokozuna ng aking buhok, ito ay lalaban hanggang kamatayan. Malapit nang mapunit-punit ang iyong babae ng aking Yokozuna. Hanggat natalo ko si Chen Feng, tiyak na pahahalagahan ako ni Mr. Kuroda. Sa oras na iyon, magkakaroon ako ng walang katapusang kayamanan at kaluwalhatian. Hindi, ang galaw na iyon ay nakalaan para sa pakikipaglaban kay Kuroda. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, umaasa na lang ako na ang babay ay makakonekta sa aking mga iniisip. Babay, tiwala, ang kalaban na ito hanggat lumalaban ka, siguradong mananalo ka. Si Chen Feng ba talaga yan? Ang 6 na beses na kampiyon. Pinapalakas niya ang sarili niyang kuliglig na kakatawa. Totoo na ang mga kuliglig na may sentido sa tao ay naiintindihan ang sinasabi ng kanilang may-ari. Pero kung ganito lang gagawin ni Chen Feng, tiyak na hindi niya matatalo ang Yokozuna ng kalaban. Chen Feng, nakakatawa ka talaga. Pinapalakas mo ba talaga ang kuliglig mo? Akala mo ba sa ganito matatalo mo si Miss Nakamorimi? Chen Feng, sa laban ng kuliglig, ang tunay na lakas ang kailangan. Ang ganitong gagawin mo ay magpapatawa lang sa iba. Chen Feng, huwag kabahan. Huwag gumawa ng mga hindi inaasahang galaw dahil lang sa takot kang matalo. Mr. Chen Feng, kung wala ka ng ibang galaw, malapit nang matalo ang babay mo sa Yokozuna ko. Huwag magmadali, ang pinakamagandang bahagi ay nagsisimula pa lang. Kung ayaw mong maniwala, panoorin mo ang laban sa loob ng garapon. Anong nangyayari dito? Kanina lang, ang babay mo ay halos matalo na ng Yokozuna ko. Paano ito biglang nanguna? Huwag kang magulat, may mas nakakagulat pa. Babae, atakihin mo ang ulo nito, isang hampas panalo. So nanalo lang si Chen Feng ng ganon? Nanalo siya sa pagsasalita lang sa kanyang kuliglig, ang galing talaga? Oo, talagang karapat-dapat sa dating 6 na beses na kampiyon. Ang lakas ni Chen Feng ay talagang pambihira. Natalo ako. Kayo tatlo, ayon sa taya, dapat kayong umalis sa World Cricket Tournament at huwag na kayong tumapak sa mundo ng kuliglig magpakailanman. Chen Feng, bulag kami at walang galang sa'yo kanina. Ngayon alam na naming mali kami. Pwede mo ba kaming patawarin? Hindi kami maaaring umalis sa mundo ng kuliglig ng tuluyan. Tama, Mr. Chen Feng. Patawarin mo kami. Maaari kaming umalis sa mga susunod na laban. Maaari ka naming tulungan na maging world champion muli. Mr. Chen Feng, maawa ka at patawarin mo kaming tatlo. Noong sinubukan ninyong itulak si Chen Feng sa wakas kanina, bakit hindi ninyo naisip ang aminin ang inyong pagkakamali? Ngayon, huli na ang lahat. Sa tingin ko, hindi ninyo alam na mali kayo, alam ninyong tapos na kayo. Kaya, ang taya ay taya. Kayo tatlo ay huwag nang tumapak sa mundo ng kuliglig ulit. Kung hindi, kung malaman ko, talagang magsisisi kayo. Hindi namin kinikilala ang resulta ng laban na iyon kanina. Tama, pribadong laban lang iyon kanina. Hindi opisyal. Hindi kami natalo. Tama, nag-private match lang kami kanina. Hindi opisyal, hindi kami talo. Paano mo magagawa iyan? Bumabalik ka sa sinabi mo. Babalik kami sa aming salita? Anong magagawa mo? So, kayong tatlo ay susuko sa pangako? Tama, hindi namin aaminin. Pagdating ni Mr. Kuroda mamaya, tingnan natin kung ano ang magagawa mo sa amin. Hindi na kailangan maghintay, andito na ako. Mr. Kuroda, sa wakas nandito ka na. Gusto ni Chen Feng gamitin ang taya para tuluyan kaming mapaalis sa mundo ng cricket. Ang lupit ng ideya. Ngayong araw, dapat mong parusahan siya ng mahigpit. Pakiusap, Mr. Kuroda. Turuan mo siya ng leksyon. 3 walang kwentang talunan. Ang taya ay taya kung matalo ka. Tanggapin mo ang parusa.
Ang pagsira ng pangako ay magdadala ng kahihiyan sa aking Cricket Association. Tao, hilahin niyo ang tatlong ito palabas. Mr. Chen Feng, ang dating 6 na ulit na kampyon, matagal ko nang naririnig ang iyong reputasyon. Hindi na kailangan ng pakikipagkamay. Sinira mo ang aking paaralan ng martial arts at sinaktan ang aking master para lamang makuha ang babae at niloko mo pa ang sarili mo na Grabe ka naman. Mr. Chen, may kasabihan sa inyong Daxia. Ang marunong sa panahon ay isang matalinong tao. Alam kong gusto mong maghiganti. Ngunit hanggat nakikipagtulungan ka sa akin, tayong dalawa ang magdidikta sa mundo ng cricket. Makakamit mo ang kahit anong gusto mo. Saburo Kuroda, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kwenta. Sasabihin ko sa iyo, may isa pang kasabihan sa Daxia. Kung ang birtud ay hindi tugma sa posisyon, tiyak na susunod ang kapahamakan. Naging presidente ka ng World Cricket Association sa pamamagitan ng ilang paraan, ngunit ang mga maling pamamaraang ito ay babalik sa iyo. Mr. Chen, dahil determinado kang mamatay, ibibigay ko ang iyong hiling. Iharap siya. Tay, Ching Xue, tumakbo ka ng mabilis. Hindi mo kayang pantayan si Saburo Kuroda. Sabihin mo kay Chen Feng na tumakbo ng mabilis. Ching Xue, Gusto mong umalis? Lahat kayo ay mamamatay dito ngayon. Chen Feng, dahil gusto mong makipagkompetensya sa akin, gawin nating mas mataas ang pusta. Kung matatalo mo ako ngayon, pakakawalan ko ang dalawang ito. Ngunit kung matalo ka, hindi lamang sila mamamatay ngayon, pati ikaw ay mamamatay dito. Mamamatay ka rin dito. Chen Feng, hindi ka pwedeng pumayag sa kanya. Hindi mo siya kayang talunin. Pinalaki niya ang pinakamalakas na red-backed cricket king sa Japan. At mayroon din siyang bagong gawang stimulants. Hindi kayang talunin ng babae mo siya? Chen Feng, huwag kang padala sa emosyon. Tumakbo ka na agad. Hindi nila tayo sasaktan. Ching Xue, Chen Feng, kung tatakbo ka, natatakot ako na ang dalawang ito ay mamamatay ng masakit. Sana pag-isipan mo ito ng mabuti. hindi ako tatakbo. Tatalunin kita ng hayagan at matapat. Pagkatapos ay ililigtas sina Ching Xue at Uncle Zhao. Mabuti, Mr. Chen. Gusto ko ang paraan mo ng paggawa ng mga bagay. Tiyak na gagawin kong hindi malilimutan ang laban na ito para sa iyo habang buhay. Tao, dalhin ang labang palanggana. Mr. Chen Feng, ang resulta ng round na ito ang magdedesisyon sa buhay ng iyong kasintahan at ng kanyang ama. Mag-ingat ka. Alam ko. Bilisan mo at simulan na. Ang fighting spirit ng cricket na ito ay mas malakas pa kaysa kay babae. Mukhang kailangan kong harapin ng maingat ang laban na ito. Mr. Chen, turn. Ginoong Chen Feng, turno mo na. Yoshi, ito ba ang maalamat na nangungunang kakaibang kuliglig? Para sa isang ordinaryong manlalaban ng kuliglig, ang ganitong uri ng kuliglig ay basura lamang. Ngunit sa amin na nakakaalam ng negosyo, ito ay isang habambuhay na paghahangad. Lintik, bakit ang ganitong nangungunang kakaibang kuliglig na lumalabas minsan sa bawat daang taon ay nasa kamay ng isang taga-Daxia? Kung ito ay lumitaw sa ating Japan, tiyak na gagawin natin itong sikat sa buong mundo. Yan ay dahil kayong mga Hapon ay tinuturing lamang ang mga kuliglig bilang kasangkapan, hindi tunay na kaibigan. Ang mga kuliglig ay maaaring mga insekto, ngunit mayroon din silang pakiramdam ng pagkatao at kayang makilala ang mabuting tao sa masama. Kayong mga Hapon ay ginagamit lamang ang mga kuliglig bilang kasangkapan upang habulin ang kasikatan at kayamanan. Sa ganitong kalagayan, makatuwiran lamang na hindi kayo makakuha ng magagandang kuliglig. Kayo, mga taga-Daxia, ay laging puno ng mapagpanggap na mga salita. Kung hindi ko makuha ang isang bagay, wawasakin ko ito. Ngayon, sisiguraduhin kong walang makapagliligtas sa iyo at hindi mo man lang mapanatili ang iyong kuliglig.
Ngayon na ang oras, babae. Kagatin mo ang binti nito. G. Chen, pinapayuhan ko kayo na huwag magambala ng mga bagay sa labas. Kung mangyari iyan, hindi na magiging kapana-panabik ang laban natin. Saburo Kuroda, huwag mong isiping matatalo mo ako sa ganitong daya. Ang matatalo ngayon ay ikaw lang. Chen Feng, okay lang ako. Tumutok ka sa laban at siguraduhing matalo mo itong hapon na bastos. Takpan mo ang bibig niya. Saburo Kuroda, hindi magtatagal ang iyong kayabangan. Tiyak na matatalo ka sa susunod. G. Chen, huwag kang magsalita ng maaga. Sa susunod, ipapakita ko sa iyo ang tunay kong trump card. Hindi! Chen Feng! Ang bagay na pinakain ni Saburo Kuroda na Ushioni ay ang pinakamalakas na stimulant ngayon. Huwag mo itong balewalain. G. Chen, panoorin mong mabuti, tingnan mo kung paano pinupunit ng Ushioni ko ang iyong babae. Chen Feng, natalo ka. Chen Feng, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ang babae mo ay tiyak na hindi makakalaban sa Ushioni na kumuha ng pinakabagong pampalakas. Hanggat handa kang sumuko sa akin ngayon, tiyak na hindi kita gagawan ng masama. Kung hindi, tiyak na mamamatay ka rito ngayon. Bye-bye. Kailangan ko ba talagang gamitin ang galaw na iyon? Chen Feng, 3 taon na ang lumipas. Tiyak na pinalaki ni Saburo Kuroda ang mas malakas na kuliglig. Sa kritikal na sandali, kung ang babae ay hindi makakalaban dito, maaari mong pakainin ang iyong sariling dugo kay babae. Matapos inumin ang dugo ng may-ari nito, patuloy na lalaban ang babae sa kalaban hanggang mamatay ito. Gayunpaman, kahit na matalo nito ang kalaban, masisira ang babae at hindi na muling lalaban. Kaya huwag mong gamitin ang galaw na ito maliban na lang kung ito na ang huling paraan. Dapat mong tandaan iyan. Ngayon, gagamitin ko ang aking dugo upang sindihan ang iyong diwa ng pakikipaglaban. Bye-bye! Paano ito nangyari? Malinaw, ang iyong babae ay itinulak sa desperadong sitwasyon ng aking Ushioni. Paano ito biglang naging puno ng sigla? Saburo Kuroda, baliw ka at gagawin mo ang lahat para kontrolin ang mundo ng Daxia Cricket. Ito ang langit na hindi ka hinahayaang manalo. Sumpain ang langit. Ito ay dahil pinakain mo ang iyong dugo sa babae. Pero wala ring silbi. Panoorin mo na lang ang iyong babae na pinupunit ng buhay ng aking Ushioni. Imposible. Paano ako natalo? Ako, ang kagalang-galang na presidente ng Cricket Association, talagang natalo. Tumanggi akong tanggapin ito. Hindi ko ito tatanggapin. Ngayon, papatayin kita rito kasama ko.
Kapatid, ikakasal ako ngayon. Tinulungan mo akong manalo ng maraming laban noon. Sana ay pagpalain mo ako. Mahal, bilis. Darating na.